Hello mga abe, welcome po sa Punto ni Abe. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. By the way mga abe, bago ko po umpisahan to, nais ko muna magpasalamat sa inyo na kahit na madalang na ako nagpo-post ng aking mga content na nakikita nyo ako o yung mga regular vlogs ko, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po. So recently, nakikita nyo sa aking mga content yung mga nangyayari lang dito sa Toronto o yung mga old content ko pa like travels, no? Pero kasi nung nakaraang linggo, 1 week na nakakaraan, nais ko i-share sa inyo sa mga nasabihan ko o sa mga malimit na nanonood ng aking live stream or ng aking YouTube channel. Nung mga nakaraang buwan, naghahanap ako ng trabaho. Alam nyo yan, dahil nawalan tayo ng trabaho noong September. Pero hindi ko masyado siyang kino-content kasi it's something personal na kailangan kong harapin. And is na yung doing this full-time, being a content creator, it's not an option. No? Kasi, first of all, wala akong buffer. Pangalawa, sa akin, pagka yung hobby ko ay ginawa kong profession, hindi na siya fun. No? Nawawala na yung fun. So, doing content is just my hobby. And on the other hand, on the other side, nakakakuha tayo ng konti para pandagdag dun sa pinagkukunan natin. But it's not an option to be a full-time. No disrespect to other people, but there's a lot of things na kailangan ko i-reconsider kapag mangyari yon. So, kung siguro may malaki akong buffer, I can do it full-time. Pero nga yung number one factor sa akin, pag ginawa ko na siyang career, it's not a hobby, it's an obligation, no? But enough for that. So nakahanap nga tayo ng full-time job, and I don't want to say it a lot of information kung ano man yon. It's not something na ginagawa ko dati, totally different, no? Ano na siya, hindi na ako manager doon, no? I'm not a supervisor either. I'm just a regular guy. But a full-time position with benefits, no? It's not big as before, but it's a good thing to start with, no? At masaya ako sa ginagawa ko for the 1 week na nangyari sa akin doon. Malamig, naging nasa labas, and nag-snowstorm. Nakikita nyo naman sa post ko at yung mga sumusubaybay sa Toronto, no? And then, aside from that, meron akong part-time job na pinagkukunan ko rin. So, I'm so happy, first time kong ginawa sa buhay ko na sabay yung full-time and part-time. Parang bumabalik nung college ako na full-time ko yung pagka-college ko and meron akong part-time job. But this is a totally different situation. Nung college ako lang, no? Wala ako masyadong bills na binabayaran at pag-aaral yung totally nakaline doon kapag pinabayaan ko yung pag-aaral ko dahil doon sa part-time ko yung pagtatrabaho. But anyway, nagawa ko yon. So, after 20 years, ito na naman. Bumabalik po ako. But in a totally different scenario. Pero masaya lang ako kasi kahit na ganon, nakayanan ko siya. And so fulfilling yung nangyayari. Kasi napakabilis ng panahon pala mga abe. Ngayon walang nalaman. Napakabilis ng panahon. Kaya lalo akong nagkaroon ng respeto sa oras. At kapag kami mga tao nagsasabi na nagpapalipas oras, parang masakit sa akin yun kasi there's a lot of people, there's a lot of folks right there na talagang na parang wala ng oras, no? Na kailangan ng oras para magawa yung lahat. Pero meron tayong mga kababayan, kaibigan, mga kaabe na sinasabi nagpapalipas lang ng oras, no? So para sa akin, napahalagahan ko yung oras lalo, no? Dito ko nalaman na maikli lang pala ang oras. Maikli lang pala ang buhay, no? So dapat sinusulit mo siya. Dapat bawat minuto, bawat segundo ng oras, meron kang something na ginagawa. Hindi man ganun ka-extravagant, pero something na meron kang may pagmamalaki. So yun yung akin na-realize. So nung una sobrang depressed ako at sobrang nalulungkot ako na yun nga, wala akong ginagawa, wala akong trabaho at ang hirap humanap ng trabaho sa Toronto. Pero ngayon, unti-unti bumabangon ako and I'm so happy and I want to share with you. Hindi man sobra-sobra, no? Pero God always provide, no? Hindi kami nagkukulang, hindi man sobra-sobra pero hindi magkukulang
At nagpapasalamat ako. So mga abe, sa inyong lahat na patuloy pa rin sumusuporta ng channel na to, thank you so much. And thank you for the respect na binibigay nyo doon sa mga ginagawa ko. And hoping na makapag-share pa ako ng aking mga vlogs, mga podcasts, and aking mga content. At hindi po tayo mawawala. This channel is still Kuya JDL. Gagawin ko pa po, pagbubutihin ko pa po ang paggawa ng content. Hindi man ganun kadalas, pero everything na may papasok na idea, everything na may papasok na mga kailangang talakayin, at everything na magkakaroon tayo ng bisita, gagawin natin yan. I would like to shout out few people na talagang nandyan. Of course, my wife, Mrs. JDL, na laging umiintindi sa akin, laging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Maraming salamat sa pamilya ko. Thank you so much. No? I cannot ask for more. Napakaswerte ko sa mga taong nagmamahal sa akin. No? Sa pamilya ko, sa asawa ko. Thank you. And sa mga kaibigan ko, hindi man sila ganun kadami. Pero alam ko, kaibigan ko sila. Alright? Thank you kay una, aking 4 AM mobile unit. Okay? Dito sa YouTube, no? Si Shin, tsaka si Team for San Lorenzo, and syempre kay kay Kuya Balbas, kay MIB Photography, thank you, no? Noong December o noong November, hindi ako nagdalawang salita, and he helped me, no? In a way. Thank you. And I am forever grateful. Hindi ko kayang bayaran yung utang na loob. Hindi ko kayang tapatan yon, pero tatanawin ko yon, abe, no? So yan. At syempre kay Bobby Alejandro, no, nagtiwala sa akin na gumawa ng kanyang mga content, no? Thank you so much. Sana huwag kang magsawa, abe. Maraming salamat, and pagbubutihin ko pa yung paggawa sa'yo ng content. And sa mga nagtiwala sa akin magpicture this last holidays, no? Thank you. Sa mga nagpapa-event dito sa Toronto, Tala Entertainment, thank you. And lagi ako nagkakaroon ng content because sa inyo, no? Sa mga iba pa hindi ko nasabi, alam nyo na yon. Maraming salamat sa tulong ninyo. And sabi ko nga, grateful ako. At ngayon, panibagong yugto ng aking buhay. Siguro ayoko munang isipin yung retirement. Salamat sa lakas ng pangangatawan na binigay sa akin. Kaya ko pa pala. Minsan kasi nung nag 40 years old ako, kala ko natatakot akong tumanda. Pero aging or adulting pala is something that it's a blessing, no? Not everybody has a chance to experience this, no? Sa kanilang lifetime. And I'm so grateful na sobrang pasasalamat at marami ako natututunan sa sa buhay ko ngayon. Okay mga abe, yun lang. Masyado lang ako naging sentimental for the past few months, and I think you deserve to know kung ano nangyari sa akin, because naging bahagi kayo ng journey ko sa buhay ko and on this YouTube channel. At huwag po kayong magsasawa, at sana po laging nandyan, at ako rin po ay laging nandito para sa inyo. Muli po, best regards, Kuya JDL. Bye-bye.